former felt or yung offer to resign? Meron bang mga pressure? Kasi considering na the president is being implicated. So kaya nag-stick sa'yo si Senator Bato? Your guess is as good as mine. I don't want to say it, pero ganun talaga. Ako, I've been very loyal to our president. And in fairness, we've tried to give him good counsel. Kung sa PI, sinabihan ko po siya na masama po ito para sa ating bansa. Umpisa po ito ng kaguluhan. Di ko alam kung nakinig po siya sa akin o hindi. Ang akin lamang po dyan ay I tried to give him good advice. Hindi yung rarara na, ang galing mo, ikaw ang the best. Hindi tayo ganyan eh. We're always trying to give good advice, not only to him, but to everyone else in the cabinet. And I think they know that. So, ang akin, if that's the consequence of, this is a consequence of my being independent, fighting for the institution, then so be it. Siyang bumaba na lang kasi may plano ng tanggalin siya. Oo. Di ba? Oo. Oo. Ang maganda kay Senator Zubiri. Oo. Nahirap usapin kung kailangan tanggalin. Kung Oo. kailangan umalis. Remember, nung nagkaroon sila ng issue doon sa alleged dayaan sa Correct. botohan. Oo. Senator Coco Pimentel. Correct, partner. Nakita ebidensya, kung saan naman siyang umalis. So, di siya mahirap kausap. So, dito, partner, nakita naman niya sa mga suporta, kulang na siya. Talagang bababa na siya. Whether he likes it or not, talagang pabababain siya. Nabababa na siya ng kaysa magkaroon pa ng issue, gugulo. Oo. Diba? Mas aguluhan ng Pilipinas, partner. Oo. So, tingin ko, partner, ito sana sa bagong liderato, okay, ipaglaban pa rin niya kasi yun yung prayer ni Senator Zubiri na ituloy sana ni Senator Cheese yung pagiging independent nung Senado. Senator Juan Ponce Enrile, kung saan talagang stickler for rules of the Senate, independence of the Senate, that the Senate remains the last bastion of democracy in our country. So I pray and hope that our dear Senate President Escudero, will uphold these ideals of the Senate that we fought for many generations. I'd like to also congratulate Senate President Francis Escudero for his ascension to the Senate presidency. We will take a critical collaboration when it comes to measures that are needed by our country. So, as I said earlier, I had resigned as my post for Senate President. I'm an independent member of the Senate now. Mas maganda po yan para mananatili po tayong independente at mananatili po tayong patas sa lahat ng grupo. Diba? Kahit anong iutos siguro, kung alam nila na hindi para sa ikagaganda ng bansa, wag oohan agad. Isa yan, partner. Tingin ko, isa yan, Whose instructions did you not follow? Whose measures did you wrap? I'm only presuming that is the cause because maraming nagsabi sa akin, alam mo, tigil mo ng mga hearings, ganito, ganyan, para mahirap na magsalita. Ang sa akin lang is, I must have ruffled my feathers, I must have ruffled other people's feathers from my independent stance of the Senate. At hindi na natigil yun. Nung sa PI pa lang, sa People's Initiative pa lang, nung hindi po tayo sumang-ayon sa People's Initiative, dyan po na nag-umpisa eh. Hindi tayo sumang-ayon sa kanilang timelines, charter change. Dyan ko din naramdaman na medyo may mga sama ng loob. At mahirap dahil ang akin naman ay gusto ko lang po manatili ang independensya ng ating institusyon ng Senado. So, I saw it coming and as a matter of fact, I even said to my staff na parang by 2025, ayoko na maging Senate President. Kung nagpipresume lang siya, hindi ba may pagka-irresponsible yung kanyang mga salita patungkol dun sa powers that be na para bagang may nagdidikta sa kanya? Kaya yan ang naging dahilan kung bakit siya nawala sa pagiging Senate President? Kung totoong may nagdidikta sa kanya, dapat siguraduhin niya. Hindi yung sasabihin niyang nagpipresume lang siya. It's unfair doon sa tao na pinag-iisipan ngayon ng taong bayan na siya nagdidikta sa kanya
o nagdidikta sa Senado? Totoo ba na may nagdidikta sa kanya from outside the Senate? Kasi pag sinabi mong from outside the Senate o powers that be, ang unang iisipin natin ang Pangulo. Totoo ba na dinidiktahan siya ni PBBM? O yung mga kasamahan niya lang na nagre-remind sa kanya na dapat hindi na ito matuloy ang hearing dahil hindi naman totoo yung mga resource persons, hindi totoo yung kanilang mga sinasabi, puro kasinungalingan, walang ebidensya. Dapat mas malinaw ang kanyang salita rito para wala naman tayo na pagbibintangan, tayong taong bayan na nakikinig sa kanyang mga salita. So, okay lang. As far as we're concerned, the Chacha this week is dead. We don't have any Chacha hearings. Mawawalan din ng committee niya doon sa dangerous. Wala na si Morales. I'm sure Senator Bato de la Rosa will be taken out of his committee. I presume, no? Because isa sa mga punot dulo nitong napangyari ito. Yung ano po, yung mga priority bills. Si pati niya na yung ibang mga senador na abuso. Partner. Kuha mo? Alam mo kung ano abuso, partners? Nagsabi si Senator Zubiri kanina, may uma-attend lang sa plenary session, pero pagka-check ng attendance, aalis na. Sa floor. Di pwedeng tamad-tamaran. Alam mo, I am proud of my team because number one, this is the hardest working team. The last men to leave the floor is Senator JV, Senator Sonny, Senator Joel, ako at si Lauren. Kami palagi, at Senator Sherwin, kami palagi na iiwan. Hindi kami check attendance, alis. Oo. Naku, may pa-perfect attendance lang pala. Pero pagkatapos ma-check ng attendance, nawawala na. Mukhang hindi nabanggit ni Senator Zubiri yung mga na-survey bilang top performer daw sa Senado. So, masasabi ba na credible yung mga results ng survey ng mga tao na hindi naman nakikita yung realidad ng mga nagtatrabaho talaga dyan sa Senado? Kung sino yung top performing senators. Kasi bumabase lamang sila dun sa nakikita sa news, nakikita sa TV, at sa popularidad. Ang hindi nila nakikita, nagpapacheck lang pala ng attendance, tapos aalis na. Siguro mas kapani-paniwala pa kung ang mga media na nagko-cover sa Senado ang siyang tatanungin para magkaroon ng tamang survey. Sino-sino kaya yung madalas mag-absent sa Senado? At sino-sino kaya yung pang-attendance lang? Kayo ng media kasi araw-araw dito naman kayo, nakikita nyo naman, no? Hindi ko naman babanggitin yun. Ang akin lang is, I hope we have the biggest, the most hardworking team. So I think it will be a big loss for legislation, but I'm hoping that my colleagues will step up. The 14 will step up. This is reality. Huwag na tayong pabudol. So, ang uso cutting classes, di ba pag cutting classes, dapat absent pa rin yan pag nakita mo wala sa klase. Kasi nag-cutting classes. So, paano ipagmamalaki ng ibang senador na perfect sila sa attendance, nagpapacheck lang pala sila ng attendance, tapos walk out na sila after. Diba? Tingin ko dapat isa yan sa, igawin nila na disiplinahin nila yung ibang senador. Kasi namimihasa. Makikita mo, partner, mga kayubi, makikita mo. Yung iba nakikipag-debate pa sa plenary session. Sa plenary. Diba? Sa session. Tapos, makikita mo, paunti-unti, konti na lang sila. Diba? Tapos, ipagmamalaki ng ibang senador, perfect attendance sila. Pero, pag tingin mo, wala na sila doon. Nakaalis na. Check ng attendance. Di ba sila nahihiya nun? Diba? Di ba sila siya nun? Parang, kapal mooks naman yung sabihin na perfect ako sa attendance, yung pala, pa-check ka lang ng attendance. Diba? Yan. Tingnan din nila yung mga senador. Kasi naging mahigpit sila kay Senator Bong Revilla. Ay, hindi pwede kasi wala yan sa rules. Diba? Wala sa rules yan na dapat ang
online lang na pinapayagan kapag may COVID-19, kapag may contagious disease, o kaya bedridden. Pero yung sitwasyon ni Senator Bongo, hindi siya kasi pasok para sa online. Pero pinagbigyan naman siya. Pero naging issue siya. Sana lang, partner, maging mahigpit din sila sa attendance talaga. Diba? Kasi nangyayari, ano lang yata 3 araw lang ang pasok sa Senado. Ano ba talaga? Dapat linawin nila yan. 3 araw lang ba talaga? Totoo bang sarado ang Senado pag Huwebes at Biyernes? As in, close? Wala bang tao sa Senado kapag Huwebes at Biyernes? Di siguro pati yung mga staff absent din, walang pasok. So, baka naghihigpit sila sa isang tao, tapos sa ibang tao, si mga senador, hindi sila mahigpit. Todo pasa lang sila. Pang ilan na yun, sinasabi ko, susunod, partner, sana madisiplina ibang senador, wala nang murahan. Diba? Saka wag magpaulan ng contempt order. Diba? Unless siguro, kung talagang kitang-kita mo na yung pagsusunungaling. Kanina, nung kinontempt si Night for Contempt si Morales. Si Jonathan Morales, partner. Morales. Hindi naman talaga katak-katakang hindi siya pa-contempt Cite in contempt. Kasi talagang iba yung sagot niya, partner. Ewan ko kayo, kung napanood nyo kanina yung hearing. Kung mapapansin mo, partner, kung matatandaan mo kasi, isa sa trigger kung bakit pinakontempt ni Senator Jinggoy. Kasi, kung matatandaan mo, noong April 30, di ba first hearing yon? Diba? Yes. Diyan ka pa. Okay. So, ano nangyari, partner? Sinabi niya sa unang hearing ni Jonathan Morales na hindi niya alam at wala siyang tanggap na dokumento na dismiss siya. Kaya nakapag-apply siya sa PIDEA. Diba? So, ano nangyari, partner? Kanina, napaamin siya ni Senator Jinggoy na alam niya na-drop siya o maga-dismiss siya. So, makikita mo ngayon yung hindi na nagiging consistent. Ito si Jonathan Morales, sa mga sinasabi niya, mukhang nakakalimutan niya yung una niya sinabi sa first hearing. Tapos ngayon, pag medyo nagigipit siya, iiba ulit siya ng sagot. So makikita mo talaga na yung findings si Senator Jinggoy na nagsisinungaling. Diba? Paiba-iba kasi parang niloloko niya na yung Senado. Siguro yun, can be. Saka, in the first place, si Jonathan Morales naman is not an accused in a case or is not a suspect in a case. So, hindi mo masasabi na ano yun, na huwag siya sumagot kasi it is against his right, his right against self-incrimination. Hindi naman ganun. Ang kakaiba kasi, partner, minsan, kahit na akusado or suspect na sa isang kaso, pinipilit pa rin nilang umamin. Pag ayaw magsita to protect themselves, papakontempt nila, ipapakulong nila, which is wrong. So, different situation kasi. Dito kay so, Morales. Isa yun, partner. Oo. Different, iba yung sitwasyon dito kay Morales. Kasi kay Morales, halata na nagsisinungaling siya. Napaka-inconsistent lahat yung mga sagot niya dun sa mga tanong, di ba, ng mga senador. Lalo tigit sa mga tanong ni Senator Jinggoy. Diba? Yes. Totoo yan. Pero, partner, di ba, doon pa man, nung nag-umpisang hearing, halata na hindi nagsasabi ng totoo itong si Morales, bakit ngayon lang naisipan nilang ipaside in contempt ito? At samantala yung iba, partner, di ba sabi mo nga, sa pangalawang araw pa lang ng hearing at nakikita nila na nagsisinungaling na kaagad-agad pinapaside in contempt Kanina. Galit na galit si Senator Bato. Oo. Oy, partner. Oo. Ako, tama naman yung naramdaman din ni Senator Bato na pupunta ka dito tapos hindi naman totoo pala yung sinasabi mo at gumawa ka ng eksena na parang niloloko mo yung Senado. Saka medyo may angas si alias Picoy.
angas na malumanay. Alam mo yun, may angas siya pero malumanay. Hindi siya bastos pero may angas. Na tikon ka. Diba? Kaya nagalit si Senator Jinggoy kasi, si Senator Bato kasi inamin niya na niloko niya, wala siyang, hindi totoo yung mga sinabi niya. Kasi isa sila sa pinatawag, partner. Remember yung nakita mo na video? Oo. Siya yun, kausap. Siya yung kausap na nagbabanggit pa ng kung sino-sinong pangalan. Na ang purpose pala niya is to create a scene. Kasi para mapatunayan niya sa sarili niya na kahit gawa-gawa niya lang yung kwento, mapapatawag siya sa Senado. So, tagumpay siya doon. So, kaya nakikita kong dahilan, nakikita kong tawag ito, gusto niyang iparating sa Senado at sa mga tao na kahit gawa lang yung kwento, pwede kang paniwalaan at mapatawag ka sa Senado. Which is happening sa situation ni Jonathan Morales na siguro gusto niyang tumbukin is gawa-gawa yan. Pero ayan, pinapakinggan nyo. Lahat ng sinasabi niya, lahat ng tao gusto niya ipatawag, pinapatawag nyo. Yun yung tingin ko na gusto niyang paritingin na kahit hindi to yung kwento, nakakapunta sa Senado. Yun. At yun ang isa sa tingin mo, partner. Nadali. Sabi ni Senator Mix, nadali ako dahil hindi ako sunod-sunod. Oo. may nakikita ka bang connection doon, partner? Partner, hindi ko kasi alam kung itong si alias Picoy, kasi meron daw kasi siya mga dokumentong gustong ipakita, di ba? Kung sinabi niya kasi na hindi totoo yung sinasabi niya, so definitely, hindi siya Jonathan Morales. Kasi di ba, kasi pinapakita niya na kaya kong gumawa ng kwento eh. Mm-hmm. Pero ako ngayon nasa Senado, di much more, si Jonathan Morales, kitang-kita niyo na gumagawa ng kwento, pero nandiyan pinakikinggan niyo. Ganun yung basa ko. Oo. Oo. Kasi alam mo, even yung mga dating senador, sinasabi, partner, talagang sayang lang yung oras at pera na ginugugol dyan sa hearing na yan, na halatang-halata naman na walang mapupuntahan. Kasi kitang-kita sa mga nagsisunungaling, partner. Di ba? Oo. Bakit? Oo. Yes. Totoo yung partner kasi, di ba, una ito partner mga kayubi. Ang pinag-uusapan kasi dito, yung dokumento lang. Di ba? Kung dokumento, kung ito ba ay existing, kasi bakit ito mahalaga na ipasok at mag-ingay, partner? Mm-hmm. Kasi nakapaloob sa dokumento ang pangalan alias Bongbong Marcos. Diba? So, sabi nga nila, kanino ito galing? Saan to nagsimula? Sa vlogger. Diba? So, isang vlogger na hindi, anti-BBM. Mm-hmm. Diba? Alam, yung files na dyan nakita ko. So, kung anti-BBM, pinanggalingan nung source, pinanggalingan papel, kasi inilabas sa social media, ang basa ng iba is nagagamit yung Senado para ma-spread yung issue, para mapag-usapan, at kapag may pinakita sila mga ganitong klaseng witness, baka paniwalaan. So, pag pinaniwalaan yan, partner, yung bintang na pulveron issue, magkakaroon ng, bigyan ng buhay. Diba? Parang from a dream to a reality. Ganun na mangyayari. Kasi parang hindi yan totoo eh. Kasi parang haka-haka lang yan. Diba? Haka lang yan, hindi yan totoo. So, gagawin nilang reality sa pamamagitan ni Jonathan Morales na dating PIDEA agent.
Oo. Kasi, ano ba pinag-usapan? Unang naglabas ulit, maliban pala sa vlogger, ang unang nagsabi nito na galing PIDEA, si dating Pangulong Duterte. Nakita niya yung list. Diba? The problem is, walang mapakitang list, walang mapakitang video. Doon nagkakaproblema. Kaya, malabnaw. Oo. Malabnaw yung tang nila. So, the purpose now ni Jonathan Morales, makuha niya lahat ng mga sinasabi sa social media na wala pang basihan, pero bibigyan niya ng parang value at pipilitin niya ang Pangulo na mapadrag test. Oo. Yun yung hiling nila. Oo. Lahat ng at maka Duterte, yun ang sabi. Bakit pa kasi pinapatagal niya magpa-test na lang? Presidente, iutusan mo. Diba? Eh di lahat na lang ng utos nyo, pag ganun ka, pag ganyan ka, pag ganun ka, dapat sundin. Diba? Madidiskaril yung trabaho ng presidente. Kung lahat na lang ng request mo, pagbibig. Masusunod. Oo. Diba? Parang blackmail ang dating eh. Diba? Para bang, ay sige, sisirain ka namin. Ganyan. No. Yung kasi yung ni Pangulong Duterte. Diba? Doon sa una niyang speech, yung una niyang prayer rally, ganito yung salita niya. Ikaw kasi! Sinimulan mo eh! Ayaw ko nga sana nito eh. Diba? No. Tapos kung ano-ano lang binintang sa kanya about Oo. So, dahil partner, okay, hinayaan, tama ba yung yung termino ko rito? Hinayaan ni dating Senate President Mig Zubiri na mangyari ito lahat sa Senado. Kaya partner, naging alanganin yung suporta ng kanyang mga kasamahan. yes. Para Oo. bang silang mga senador dito, alam, kasi syempre partner Oo. yung karamihan dyan, lawyer, saka batikan Oo. na senador, diba? Oo. Marunong na silang kumilatis ng mga dokumento at ng mga resource person kung nagsasabi ba ng tama o hindi. Oo. Di pa lang kasi, partner, siguro, nung first day kasi nahayaan mag-isa si Senator Bato sa PIDEA. Di ba? Kasi, hindi naman nila in-expect na ganun mangyayari yung flow ng hearing na pagsasalitaan ni Senator Bato, si Jonathan Morales, na lahat na lang ng issue, sundot, pati Oo. sa partner, wala nang kinalaman niya sa St. Luke's. Binanggit ko na ito dati. Walang kinalaman niya sa St. Luke's. Oo. Pero ang binabanggit nga ni Senator Mix, Oh. nanindigan siya na hindi siya po pwedeng diktahan ni kahit nino man bilang independent body ang Senado partner at prinotektahan niya. Oo, ang pagiging independent ng Senado. Oo. Pero partner, Yun lang kahit sabihin mo ang na sa kanya. Oo. independent, Oo. pangalagaan din yung institusyon mo sa mga taong ginagamit lang yung Senado para sa sariling interes. Oo. Diba? Dapat na partner, talaga dapat si Senator Zubiri, marunong siyang umamoy. Oo. Alam mo, gamit ng Senado sa pansariling interes, partner. Oo. May mga dadaling ang personal. Tapos, magbaviral. Diba? Magbaviral. Tapos mag-grandstanding yung iba. Mhm. Gagamit talaga, partner. So, sa pansariling, tingin ko dapat si Senator Cheese, marunong nang umamoy sa ganyan. Dapat, hindian niya, pag ganitong issue, tapos parang hindi pang national, hindi siya national concern, hindi siya for national interest. Oo. So, Halimbawa, si letter A. Halimbawa, si letter A. Inakusahan, nagbintang na gusto siyang pagsamantalahan ni B. oo. Yeah? Huwag lang dali sa Senado, partner. Oo. Pahan ng kaso sa DOJ. Diba? Kasi may batas na tungkol dyan. Hindi na yan nagiging in aid of legislation. Mhm. Diba? Sa akin lang, ito partner. Ito lang sa akin.
Katulad doon sa angkas. Specify ka niyan. May nagreklamong babae. Di ba? Nagreklamong babae na muntik siyang pagsamantalahan ng rider. Oo. Di ba? So, anong pwedeng gawin? Lumapit kay Senator Raffy Tulfo. Di ba? Mag-aayos na sana sa barangay, hindi na ayos kasi pumasok si Senator Raffy Tulfo. So, ang gusto niya makausap yata yung taga-angkas. Hindi yata niya nakakausap yung mga taga-angkas. Kasi, partner, di ba parang it's personal na affair na, it's personal na issue between the victim, alleged victim, and rider. Nasa barangay na, kung hindi magkakasundo, di sampahan ng kaso. Yun lang yung sa akin, partner. Wala yung issue sa Senado, kasi nandoon yung angkas, pinagpan yung tungkol sa plate number yata, ng ng mga motor. Diba? So, parang ang dating minsan, for me, nagiging personal kasi, for personal interest, yung nangyayaring hearing, sana, hindi ganon. Kasi minsan naaksaya lang yung oras, pera, sana marunong na silang kumilatis kung ano yung dapat i-hearing, ano yung hindi, ano yung i-avoid. Parang hindi nagagamit yung Senado sa pang-personal na propaganda. Pero depende din ata yung partner sa kanilang hinahawakang committee, di ba? Oo, depende. Ngayon, ang dami ng mga bumitaw eh. Daming nag-resign din na mga senador sa kanilang although parte naman talaga yan, partner, di ba? Pag may nagpapalit, pumapasok na bagong administrasyon, nag-a-appoint din uli yan. Nagre-reshuffle ulit, nag-a-appoint ng mga bagong chairman sa bawat committee na mayroon dyan sa Senado. Oh. Yung mga yung mga kaaliado ni Senator Subiri, nag-resign din sila eh. Oo. Pero sana siguro kahit ganyan, sana yung friendship among themselves, hindi sana mawala. Tanggalin lang nila yung pagiging konsentidor sa mga maling gawi. Tingnan nila kung sino ba yung absent, ano ba yung dapat na trabaho. Diba? Oo. Okay. Sige, partner. Aber, eto na yung mga reaksyon ng ating mga kayubi. Angel Fernandez Resurrection. Bato allowed Jonathan Morales to speak freely about unsubstantiated claims. He allowed Morales to not only to slander. Ang bilis naman itong umakyat, hindi ko kaagad-agad nababasa lang. Di abolish. Ito na, mag-resign pala sila tanan, sabi ni John. Hindi, sa committee lang, nahawag nila. Jeniel Alfaro, Grace, exit mo lang ang pag-resign mo dahil alam mo, papatasikin ka na rin. Ken Lizares, wala po ba yung kinalaman sa magiging gentleman's agreement na probe? Nabanggit kasi ni Senator Mix na after Dang Pidea leaks, yung sa gentleman's agreement na. Okay. Sabi ni Ken Lizares. Kasi kung gentleman's agreement, kung from the outside yung kumbaga nakikialam, di syempre pag-usang kay PBBM, yung gentleman's agreement na hearing. Oo. Diba? Or on the Padilla leaks, saka tingin ko yung sobra niyang lenient sa ibang mga senador na nagkakagulo na yung rules nila. Oo. Hindi na nasusunod. Ano bang naging partner, mainit na usapin na kung saan medyo nababagalan at naapektuhan yung performance din, yung aksyon ni Senator Mix. Diba, binatikos din siya tungkol dun sa partner, sa usapin kay Pastor Quiboloy. Diba yung una yung pagpipirma ng tama ba yung gusto sanang ipasiding contempt din? Oh. Medyo pagalan doon. Na-delay din yun. Oh. Hindi ka agad-agad siya kumilos doon, partner.
Kaya medyo nag-isip din ng iba rito yung ibang mga kababayan natin kung bakit kaagad-agad medyo partner, nababagalan yung kanyang aksyon. Bakit nga bababagat? Alam mo, syempre partner, hindi natin maisisisi kasi si Senator, parang lahat naman kaibigan sa kanya. Kaibigan niya si dating Pangulo Duterte, kaibigan niya si PBBM, kaibigan niya si Ibuloy. So, ang hirap manimbang, mahirap. Well, anyway, kapag politiko ka kasi talaga, kung ano yung nararapat, wala kang gawin mo. Di ba? Gagawin mo talaga. Pero sabi naman niya ngayon ay makakapahinga na siya para sa kanyang health, para sa kanyang pamilya. Bakit ganyan yung mga tao maalis sa posisyon? Para mga good riddance. Kasi magiging, free na ako, magiging, kulang ko na ng oras ang aking pamilya. Hindi ka naman tatanggalin, hindi ka naman aalis di ba? Huwag nang gano'n. Sa akin na partner, kung aalis. Huwag na sabihin, I will give time to my family. I will be concerned with my health. Huwag na nang ganun drama. Di ba? Para sa ating mga botante. Nadinig mo ba? Oo. Senator Subir. Anong sabi? Kasi sabi niya, hindi daw siya iwan sa ere ni Senator Bato. Oo. So, sabi niya, ikakampanya niya si Senator Bato para sa susunod na eleksyon. No. Diba? Sana sa akin lang, diba? Sana sa akin lang. Kung sa tingin nyo, So, Senator Subir, partner, magaling Oo. Senator, why not? Oo. Pero kung pakiramdam mo, kakampanya mo lang siya kasi di kanya iniwan sa ere, parang unfair naman yata sa aming botante yun, na yun lang yung nagiging dahilan mo para i-build up mo siya. Oo. Diba? I-build up mo kung talagang magaling siya. Huwag nang dahil hindi ka iniwan. Diba? Kaya nga. So doon nagtapos partner yung kanya yung kanyang speech. Ay nako. Kaya kayo na ho ang bahala. At sana naman kahit papaano meron ho tayong nakikita rito maganda at hindi maganda na siyang pupwede maging basehan ho sa kung ano man ang magiging pasya natin. Hanggang bukas? Hanggang bukas. Tayo ako pa sa Tony Claire Casting Papalalang, magtulugan ang inyong karapatan. At ako naman pong inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.